I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Nagrenta raw sila ng harvester sa private. Tama po ma'am. Kaya po namamahagi po tayo ng mga libreng makinaryang ito para po mas mapababa ang mga service fee o ang porsyento na naibabayad nila sa kanilang mga inuupahang mga makinarya. Opo. At kakasama po ng Pangulo sa turnover ng farm equipment si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. at si PhilMec Deputy Director Joel Dator. Ngayon po ay bukod po sa ating mga farmer beneficiaries sa ating farmer cooperative beneficiaries, kasama rin po natin ng Pangulo ang ilan mismo sa mga magsasaka dito yan sa bukod sa Science City of Muñoz kundi sa buong probinsya ng Nueva Ecija. Pagkatapos po ng turnover, ngayon po ay masasaksihan natin ang unveiling ng marker ng Rice Processing System 2. Isa po ito sa mga highlight ng mga programa natin ngayong umaga na isa sa mga makabagong pasilidad na layunin pang mapababa ang post-harvest losses at mapaunlad ang kalidad ng bigas na inaani ng ating mga magsasaka. Sir, bali itong RPS natin dito sa Nueva Ecija, no? Pang-ilan na po ba ito sa ating mga ganitong facilities sa Luzon? At meron na rin ba tayong mga ganito pa sa ibang bahagi ng bansa? Tama po ma'am. Marami na po tayong mga naipatayong mga rice processing system sa buong bansa. Sa katunayan po ay 114 na po ang naitayo nating mga rice processing system na talaga namang nakatutulong sa ating mga magsasaka. Ang proyektong ito po ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest processing sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Sa ngayon po ay nakikita natin ang recirculating dryers na may kakayahang magpatuyo ng kabuuang 24 tonelada ng palay kada batch. Gawa ito sa stainless steel at may kasamang dalawang heating systems, generator set at iba-ibang accessories na mahalaga sa operasyon. Galing. Actually, sir, malaking bagay din nitong dryer na ito, no? Kasi kanina, nag-ikot-ikot tayo, nakausap natin ng isa sa mga beneficiary na direktang makikinabang dito sa dryer na ito. Sabi ni Ma'am Army, matagal kasi yung pamilya niya, mga magsasaka talaga sila. Bukod sa libre na raw yung paggiling nila ng bigas, malaking bagay daw itong, lalo na itong dryer na ito kasi hindi na nila kailangan magbilad ng ani sa kalsada. Yes ma'am, tama po. Dahil po dito sa mga recirculating dryers na ito, mas mabilis at epesyente ito kumpara sa tradisyonal na pagpapatuyo sa araw at napakahalaga nito lalo sa panahon ng tagulan kung saan matangas ang panganib ng pagkasira ng ani. Tama yan, sir, no? Yan po ang goal natin dito sa PhilTech talaga, yung napag-usapan natin kanina, ang mechanization ng ating agrikultura, ano? So, hindi na po sila manually magpapatuyo ng palay, ng ani nilang palay. Opo, ma'am. Sa pamamagitan ng mga recirculating dryers na ito, matutuyo na po ang kanilang mga ani sa pamamagitan ng paggamit ng mga efficient at mabilis na makinaryang pangtuyo. So sir, paano po ang magiging regulation nito? Kahit sino ba sa ating mga magsasaka pwedeng magpunta rito sa RPS para magpatuyo or paano po ba? Tama po ma'am, lahat po ng mga magsasaka ay welcome po na gumamit ng ating mga recirculating dryers. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa pamahalaan ng lokal ng Muñoz para po sa proseso.
Wow, ganda guys ha. Sabi nga rin po ni kanina sir no, na nakausap natin si yung kasama ni Pangulo po ngayon si Deputy Director PhilMec Deputy Director Joel Dator. Hindi lang daw po farmers ang makikinabang dito sa facility na to, but pati yung mga consumers at yung mga magbebenta ng bigas kasi pwede silang makabenta and makabili ng magandang quality ng bigas sa mas murang halaga. Opo ma'am, tama po yan. Dahil itong mga pasilidad po natin na ito ay napapaganda at napapadami ang naaani po nating mga bigas. So bali sir, mas malaki po ang output nito, tama ba? Yes ma'am, tama po. Bali po ang ating rice parsing system ay merong dryer at rice mill na kung saan isa po sa mga direktang benepisyo niya ay ang pagtaas ng milling recovery na kung saan ang dati po ay 55 to 58% at ngayon na po ay umaabot na po na hanggang 65% na nangangahulugang dagdag kita para sa ating mga magsasaka. I see. Pero sir, sorry po, matanong ko lang din. Ito po bang paggamit sa pasilidad na ito ay may kailangan pa rin po bang bayaran ng ating mga magsasaka? Paano po ang proseso natin dito, sir? Opo ma'am, kailangan pa rin may bayaran pa rin po ang ating mga magsasaka para naman po sa operation and maintenance ng ating mga makinarya. Ngunit ipinapangako po namin na ang output ng makinaryang ito na mas efficient at mas mabilis ay magkakaroon ng mas marami kumpara sa mga traditional nating mga pamamaraan. At ayan po ay kasalukuyan pa rin nating napapanood ang Pangulo kasama si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., si PhilMec Deputy Director Joel Dator at si Muñoz City Mayor Alvarez. At kasama rin po natin dito ang mga mahal nating mga magsasaka na sila rin ang mga direktang makaka-benefit dito sa ating RPS facility. Pero ito sir, ito pong mga magsasaka natin on their own, pwede rin naman po silang direktang pumunta rito kung gusto po nilang magpagiling, magpatuyo ng kanilang mga ani. Tama po ma'am, lahat po ng ating mga magsasaka ay welcome po na makipag-ugnayan sa ating local government of Muñoz para po makagamit ng ating mga facilities po. So oo nga po. Para naman sa kanila talaga LGU yan. ang coordination natin sir, no? Para Opo, din hindi po magkaroon ng kaguluhan sa pagsischedule. Tama po ma'am. Kung may bayad man yan guys, hindi kalakihan. Mababa na yung 200. Para sa maintenance baga. Mababang halaga yun. Dahil May mga plano pa po ba nila tayo yung sir makina. na magdagdag pa po ng mas maraming facility sa buong Pilipinas? At tama po ma'am, marami pa pong plano ang ating pamahalaan through DA PhilMec na bumili pa ng mga mararaming rice processing systems kasama itong dryer at rice mill at ngayon ay dadagdagan na rin po natin ang mga hauling trucks at pati po mismo ang warehouse ay papamahagi na po natin sa mga kwalipikadong organisasyon ng magsasaka ng palay at sa mga kwalipikadong local government units na makapagpatakbo ng ganitong klaseng pasilidad. Tama. Ganda ng naisip ng Mga Pangulo. kababayan, ang pagdating po ng Pangulo rito sa Muñoz, Nueva Ecija ay bahagi ng patuloy na pagtataguyod ng pamahalaan upang palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan, gaya nga ng nabanggit ni Engineer Andres kanina, sa pamamagitan ng mechanization at post-harvest support. Patungo po ito sa mas moderno, mas produktibo at mas matatag na sektor ng agrikultura. Galing ng naisip Ngayon ng po, Pangulo. ngayon naman Ano po ay guys? nasasaksihan natin For the first ang time Pangulo ngayon na lang. nasa harapan ng isang modernong pasilidad, ang multi-stage rice mill po. Isa po isang state-of-the-art na facility na ginagamit upang iproseso ang palay at gawing dekalidad na bigas na handa na para sa merkado. Mapasa na all ka lang talaga. Iba talagang utak ni Pangulo Biro mo guys, Gaya nga po ng nabanggit ko 140 kanina, plus. isa sa pinakamahalagang benepisyo ng sistemang ito ay ang pagtaas ng milling recovery rate sa 63 to 65% na mas mataas ng halos 7% kumpara sa pambansang average na 55 to 58%. Ibig sabihin po, mas maraming bigas ang nakukuha mula sa parehong dami ng palay na tuwirang nagdudulot ng mas mataas na ani, mas kaunting sayang at mas malaking kita para sa ating mga magsasaka.
Actually, sir, sa pamamagitan din ng facility na ito, no, mas malinis na rin po yung kumbaga yung final output, yung magiging output ng bigas. Kasi sabi nga po nung nakausap ko na farmer beneficiary kanina, di gaya nga dati na nagbibilad sila ng ani nila sa kalsada, minsan may nasasamang mga bato-bato sa bigas na nasasaka. Opo, kaya sa modernong pasilidad na po na ito, kinompleta na po natin sunod-sunod na mga bahagi na may kanya-kanyang tungkulin sa paglilinis, paghihiwalay at pagpapaganda ng bigas. Kabilang po dito ang pre cleaner, destoner, husker, paddy separator, whitener, sifter, grader, polisher at color sorter na tumitiyak na ang bawat butil ng bigas ay malinis at mataas ang kalidad. So nakikita po natin, meron din po tayong control room para po sa buong operasyon ng ating rice milling facility. Ang talino ng tao, no, mga kababayan? Paano kaya nangyari yun? Talagang makapangyarihan ng Diyos Kasama talaga. pa rin po ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. at PhilMec Deputy Director Joel Dator. Shoutout sa inyo, guys. Ganda na naman. At Dami na naman ayan nainggit. po ay nasasaksihan natin ang ceremonial switch on ng RPS facility na siyang magsisignal sa opisyal na pagsisimula, pag-aandar ng mga makina dito sa loob ng pasilidad na ito. Wow, ang ganda, guys. Matalino talagang tao sa mundo. Muli po, ang proyektong ito ay naglalayong mapahusay ang kakayahan ng ating mga magsasaka at organisasyong pansakahan sa larangan ng post-harvest processing sa pamamagitan ng pagbibigay ng modernong pasilidad sa pagpapatuyo at paggiling ng ating palay. Tingnan nyo, guys. Sir, ano po itong bali tinitignan po ni Presidente ngayon? Yes po, ma'am. Ito pong tinitignan ngayon ay ang ating paddy separator na kung saan pinaghihiwalay po natin ang palay at ang brown rice. Yung ipa. Parang nakita ko kanina, sir, kung di po ako nagkakamali, parang may balat. May balat pa ng bigas dyan sa separator na yan, ano? Yes po. Ayan. At dito po ay pinaghihiwalay po natin yung palay at yung brown rice. Oo. Para naman po sa susunod pang mga proseso ng paggiling. Yun o, mga kababayan. Ganda talaga ng naisip ng Pangulong Marcos Jr. Ano? Biro mo 140 plus, guys. Ang rice processing system. Oh my goodness. All over the Philippines. Hindi natin alam yun, mga kababayan. Ang Science City of Muñoz po kung saan nandirito ang ating RPS facility. Sabi po ni Deputy Director Dator kanina, isa sa mga pangunahing hanap buhay dito sa lungsod ay talagang pagsasaka, sir. Kaya raw po isa ito sa mga napiling, yung LGU nito ay isa sa mga napiling benepisyaryo nitong ating RPS facility, sir, no? Yes, ma'am. Tama po. Kaya tinitignan po nating mabuti na ang mga makakapag-benefit po dito sa mga ipinapamigay po ng pamahalaan ay direkta sa mga farmers po natin na talagang nangangailangan ng mga ganitong pasilidad. Oo. Tinatayang may mahigit 6,000 magsasaka raw po dito sa lungsod ang nasa pangangalaga ng ating local government unit na sila rin mga nag-aalaga sa halos 9,000 at 200 ektaryang lupang sakahan dito mismo sa lungsod. O, diba, guys? Oh. Mamaya, bigyan na naman ng sabi nga rin ni Deputy Director Dator na kasama po ng Pangulo ngayon, ang lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz ay napili bilang isa sa mga benesyaryo ng proyektong ito dahil sa kanilang malawak na produksyon ng palay na may potensyal pang lumago sa pamamagitan ng tamang suporta tulad nga nitong ating mechanization ng rice processing. Tama po, ma'am. Kaya patuloy po nating pinalalakas ang kabuuan ng sektor ng agrikultura, lalong-lalo na po sa mga ganitong mga areas na malaki ang pangangailangan ng mga makinarya para po mas matulungan ang ating mga magsasaka sa kanilang produksyon at mas magkaroon sila ng mas maraming ani at mas malaking kita. O, diba? Baka mamaliin nyo na naman yung bayad, pang maintenance.
From what I understand, pang sir, no, maintenance. ang Philippine Center, ang office niyo po, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, ang lead agency talaga ng Rice Competitiveness Fund, no, o RCEF. Yes, ma'am. Ang particularly ang mechanization Mechanization program. component po, na kung saan namamahagi po tayo ng iba't ibang mga makinaryang pansaka sa nagagamitin ng ating mga magsasaka ng palay, mula po sa land preparation, sa crop establishment, harvesting and threshing, hanggang dito po sa post-harvest facility processing natin para po kumpleto na pong may pamigay natin ang mga kailangan po ng ating mga magsasaka mula sa pagprepare pala ng lupa hanggang sa magkaroon na po tayo ng output na bigas na gaya nga po ng ipinapakita ngayon dito na ready na po for market. So yan na po ang final na ready for consumption na yung ganyang klaseng bigas na po, sir, ano? Yes, ma'am. Tama po na ito po ay nagkakaroon po tayo ng mga sako-sako ng bigas na pwede na pong ibenta sa merkado. Wow, sana all. Yuhu! Ganda. Sir, ano yan, sir? White rice lang yung na po-produce niyan, sir? Ganda. Or paano po ba ang pag-harvest natin kung brown rice naman? Tuwang-tuwa Yes, ang ma'am. Pangulo, Bali, ito guys. po, sa pinaka-output po nito ay white rice po, ma'am. Oo. Subalit may mga components po yan, ma'am, na nakadepende po kung ano yung gusto mong output na pwede mong iayos sa setting para makuha mo po yung I output na see. gusto mo. Oo. Sir, nag-iiba-iba po ba ng bigas ang pwedeng i-load dyan? Di ba may iba-iba tayong klase ng bigas sa market? Yes po, ma'am. Opo, lahat naman po ay kinikater po natin na kung ano man, kung saan man galing mga farmers po iyan para po lahat po ng magpapagiling dito ay ma-accommodate po natin. Lahat sila magsasaka yan, no? Ayan, nandyan sila lahat, guys. Ay, nakakatuwa. Ako'y natutuwa talaga. Ganda, no? High-tech talaga. Ganyan dapat ang leader. Ang kagandahan po nito, sir, itong ating facility na ito, pwede niya pong mapataas ang productivity ng ating mga magsasaka. At the same time, nagkakaroon po sila ng mas additional knowledge ba? Mas malawak na kaalaman pagdating sa mga mas moderno at mechanized na gamit, makinarya para sa farming, di ba, sir? Po, ma'am. Tama po. At dahil ang mga makinaryang ito po ay talagang nakatutulong sa ating mga kooperatiba, sa ating mga magsasaka, kaya po patuloy nating hinihikayat ang ating mga magsasaka na magsumite ng mga application sa PhilMec para makatanggap din po ng ganitong klase ng makinarya. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa iba't ibang mga local government unit o sa mga staff po ng PhilMec sa bawat region para po mabigyan tayo ng impormasyon dito. Naku, guys, landslide si Pangulong Marcos Jr. sa Nueva Ecija, kung yan ang hindi nyo alam. Talagang, Mas mapapadali po, sir, ang regulation po talaga kapag idadaan po natin through LGU or farmer cooperatives po, Yes. yung paggamit po ng facility. Opo, ma'am. Tama po. At dahil po dyan, mas magiging magaan ang kanilang trabaho, mas mabilis ang proseso ng pagsasaka, at mas maayos ang kalidad ng kanilang ani. Yes. So kung halimbawa pag gusto po nilang gumamit nga nito, pwede po silang sumangguni lang sa LGU or doon sa sa cooperative nila, ano? Opo, ma'am. Tama po. Lumapit lamang po tayo sa local government of Muñoz para maasistehan tayo na may proseso ang ating mga aning palay. Ganda. Tutuusin, sir, malaking tulong talaga ito para mabawasan yung mga ginagastos ng ating mga magsasaka sa sa pagsasaka ng ani nila, tapos yung ang tawag mo ba dyan, sir? Paggigiling, di ba po? At kasama din po niyan ang pagtaas po ng kanilang magiging output na ani po. Oo. Kasi po, gaya po na nabanggit nyo kanina, mga 65% po ba, sir? Ang Milling recovery rate. Okay. Tama po. Na kung saan additional na kita po ito para sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin po niyan, mas maraming bigas ang nakukuha nila mula sa parehong dami ng palay na tuwirang nagdudulot ng mas pataas na ani, mas kaunting sayang at mas malaking kita para sa ating mga magsasaka. Okay. Wow, congratulations, Nueva Ecija. Grabe. Mapasa na all ka lang. Oh, no.
Sara Duterte, sabi mo walang nagawa ang Pangulo. Ang ating pong natutunghayan na Yan, pamimigay ganda. ng farm equipment at pagbukas ng rice processing system facility na Ganda. pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture ay bunga po ng masusing pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. The best talaga. For the first time, guys, mga nagdaan administrasyon, walang ganyan. Siya lang nakaisip. Oh, yan, nagtutulungan ng LGUs at iba't ibang ahensya. Gaya po ng binabanggit ng Pangulo sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinisiguro natin na walang maiiwanan at ang bawat isa ay mabibigyan ng pagkakataong maatim ang mas matiwasay at maginhawang buhay. Muli po ako si Gab Baniked mula sa Radio Television Malacanang. Kasama po si... Ako naman po si Raymond Andres ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At maraming salamat po sa inyong pagtutog sa live coverage ng inauguration and turnover ng Rice Processing System Facility dito sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ito isa nating programa na binibigay sa ating mga qualified beneficiaries kagaya ng mga Farmers Cooperative at sa local government unit, ang Rice Processing System. Ang Rice Processing System po ay binubuo ng isang rice mill at saka 2 units ng recirculating dryer na pwede pong gamitin ng ating mga magsaka, lalo na sa panahon na sila ay nakapag-ani na, sila po ngayon ay magpapabinaw, magpapatuyo at maganda po yung magiging output ng kanilang mga bigas dito. Meron po tayong 17 na Farmers Cooperative and Association at ito po ay merong 8,500 members na pwede po nila itong maging pakinabang sa kanila. Magagamit pa nila ito at any given time. Pag sila po yung nakaani na, pwede po nilang dalhin dito para po iproseso yung kanilang mga inaning palay. Noong panahon po na wala pa tayong mga dinidistribute ng mga rice processing system, ang ating po mga farmers ay nagpapagiling sa mga lumang mga makina nung araw, mga tinatawag natin kiskisan. Ito po yung mga merong milling recovery na 58% lang, mababa po. Pero sa ngayon po, ang ating pong pinupad ay state-of-the-art rice mill facility na meron pong 65% milling recovery. A difference of 7% po. Malaking bagay po yan. Ang PhilMec po ay tuloy-tuloy po na kami po ay natapos na yung ating phase 1 ng RCEP. Ngayon po ay meron tayong another phase. Ito po yung phase 2 hanggang 2031. Kaya po doon po sa mga samahan na hindi pa po nabibigyan ng ayuda galing sa gobyerno, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin sa PhilMec o kaya po sa aming mga provincial offices nationwide nang kayo po ay masama sa ating mga programa. Very happy kami dahil first time namin na makatanggap ng harvester at ito yung magiging magaganda, maglaking tulong sa aming kooperatiba. Pero kaming members kasi 63 members, involving 350 hectares, more or less. And then, doon na may harvester na kaming ginagamit, pero ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagka tag-ulan, kailangan mabilis ang ani, hindi mabubulok yung palay mo sa bukid. Mahaharvest po agad dahil sa bilis ng ating harvester natin. More or less kasi, sa ngayon kasi meron kami 63 members kami. Of 63 members, meron kaming area na more or less nasa 350 hectares. Sa isang harvester kasi, usually kasi sabihin mo mga 50 hectares ang kayang anihin niya sa loob ng isang cropping, multiply by 100 kabans. Pero usually nasa 5,000 to 7,000 kabans per cropping. Pagka second crop, mas malaki. Depende kasi sa Pagka kasi tag-ulan, usually medyo mababa yung mga 100 pababa. Kaya ina-estimate namin nasa 7,000 na pwedeng ma-harvest ng isang harvester sa isang cropping tag-ulan. Pero pagka tag-araw, maabot yan mga 10 to 15,000 per cropping. Pinakamamahal na ating Pangulo, Ferdinand Marcos, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming combine harvester. At ito po yung malaking tulong sa aming kooperatiba. Makakaasa po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayos sa programa na ating pamahalaan. Maraming salamat po in behalf of Grande Oro Agriculture Primary Multipurpose Cooperative. Nagpapasalamat po kami kay Presidente BBM sa pagkakaloob po ng building na ito sa aming lugar. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka para maginhawa ang pagpapagiling, pagbibilad. Hindi na po kami magbibilad sa kalsada. Magiging masarap po yung kakainin namin. Thank you po, President BBM, sa pinagkaloob niyo pong malaking biyaya sa aming magsasakang taga Muñoz. Marami pong salamat.
Yehey. Sa atin pong minamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maraming salamat po sa ibinigay niyong itong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system. Malaking tulong po to sa amin bilang isang magsasaka po. O, di ba guys? Nakita nyo yun? Oh, sabi ng mga dides, walang nagawa ang Pangulo. Ay. Ito lang naman na guys, for the first time. Siya lang po ang may idea niyan. Yung mga processing system na yan, yung rice processing system. Oh, nakita nyo ba sa mga nagdaan ng mga Pangulo mula 1986 hanggang kay Digong? Wala. Kay PBBM lang ang mayroon yan. Di ba? Lahat makikinabang. Biro nyo, hindi natin nakalain 140 plus pala eh. O di ba ang napagawa na ipatayo ng rice processing system na yan sa buong Pilipinas, di kayo naloka? Grabe naman yan. Nakakamangha naman yan. Ano kaya guys ang susunod na lugar, no? So abangan po natin ang mga magaganang proyekto ng Pangulo. Malaking katulungan yan. Kailangan alagaan nyo yan. Pag yan nasira, mag-ambagan kayo para maipagawa nyo naman. Basta i-maintain nyo lang ang maintenance yan. Huwag nyong pabayaan. Yan ay legacy ni Pangulong Marcos Jr. na iiwan sa inyo. Biro mo, naisip niya yan. Ay, sus nako, mapapasana all ka na lang sa galing ni PBBM talaga. So yun guys, abangan ang mga magagandang proyekto ng ating mahal na Pangulo, no? Lahat makinabang dyan. Walang kulay-kulay dyan, See you again guys on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.